the way ng brushing, Okay. ay syempre, una, kakain ka ng good oral, good, yung eat well, balanced diet. Okay. After nun, so brushing naman po, ang pagtututbrush ay 3 times a day after na eating. Pero kung wala po kayong time masyado, pwede po sa umaga at sa gabi na lang. Tapos after po nun, gagamit kayo ng dental floss after brushing. Speaking of Yung dental way floss, po ng... speaking of dental floss, doktora, yun ba'y talagang kinakailangan? Opo, kailangan po yun. Kasi yung toothbrush, hindi naman lahat ng dumi ng ngipin maaabot ng toothbrush. Kaya yung dental floss, yun yung magtatanggal sa mga, lalo na sa mga interproximal na hindi naaabot ng toothbrush. Hindi ba pwedeng toothpick na lang yan, doktora? Po? Hindi ba pwedeng toothpick na lang? Ay, hindi pwede yung Hindi po ba pwede? Okay. Nakakasira po ng ngipin yun. Ganun po ba? Kasi nagkakaroon ng spacing yung yung ngipin nyo. So, in between, yung impact ng interproximal nyo, pag tinusok nyo po yun, magbi-bleed yung gums nyo. Okay. Pagkatapos, papasok doon yung mga food debris, yung mga kinain nyo na hindi naabot ng toothbrush, doon papasok. Tapos, masisira na po yung interproximal, yung ngipin nyo, mabaho na rin yung hininga nyo. Yung po doon po siya manggagaling. Kasi nabubulok na po yung ngipin nyo paunti-unti. Narinig nyo yan, mga tagapakinig natin, no? Saka mga tagapanood na rin. Hindi pwede ang toothpick. Ayan, malaking Anyway, doktora, may mga issue about paggamit ng fluoride. Anong masasabi po ninyo dito? Kasi ang fluoride po, maganda naman po sa atin to. Makikita, maano natin to sa bone, sa kasangitin. Apo? Nagpe-prevent din po siya ng dental cavities at saka protection siya. Okay. Saka dapat po, bata pa lang, binibigyan na po ng fluoride. Kaya lang, nasa sinapupunan pa lang, yung mother, magtutake na siya ng mga fluoride na vitamins. Kaya lang po, pag lumabas na yung bata, huwag bigyan ng sobrang dami yung bata ng fluoride kasi may consistent lang kung mag-ilan po. Pagka sobrang dami po, maano yung ngipin, magkakaroon naman ng fluorosis, masasobrahan yung ngipin. Fluorosis. Yung enamel yan. Okay. Ito po yung sumusobra yung fluoride. Okay. Doktora, kasi ganito, may mga issue about sa fluoride na ito eh. Kasi may mga nababanggit na kapag ikaw daw ay nasobrahan ng fluoride, meron daw itong side effect, lalo na sa utak. Totoo ba ito? Oo, meron din po na talaga siya, maapektuhan din yung hindi lang yung utak, pati yung kidney, pagka-function ng kidney, at saka yung mga muscle, saka yung nerve function, maapektuhan. Okay. Doktora, kasi kami dito sa UNO, meron tayong isang uri ng toothpaste na kung tawagin namin na advanced care, no? Itong advanced care na ito ang laman aloe vera at saka itong tawag natin dito, DJPJ, yung B-propolis. Ano pong masasabi niyo dito? Combination po ito ng B-propolis at saka aloe vera. Ito po, ay maganda naman po ito kasi nga po, honeybee yung nagmula sa honey yung B-propolis. Okay. Maganda po to kasi na-try na rin po ito ng patient ko, lalo na yung gums niya, namamaga nung pumunta sa akin. Okay. Tapos nung binigyan ko siya nito, after, wala pa isang linggo mga 2 weeks ka lang. Okay. Grabe, ang ganda na nung kanyang gilagid. Wow. Wala na yung pagdudugo, saka na lesson yung pamamagalan pamamagalan gums. So malaking bagay pala po ito sa mga karamdaman na may kinalaman sa gums at mga karamdaman na may kinalaman din sa mga gilagid. Ano po? Di ba isa lang yung gilagid sa gums? Opo. Okay. So anyway, doktora, aside dun sa tinatawag nating fluoride,
yung brushing and yung paggamit ng floss, dapat ho ba yun eh, kada kain eh, gagamit nun? Yung combination ng Opo, brushing at saka ng floss? Opo, every time na after sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kailangan po talaga mag-toothbrush, then mag-floss after brushing talaga. Oh, DJ PJ, magpo-floss na tayo this time. kaya Ang problema, doktor, paano Pag po kung yung toothpick, paano kung naka-braces? Katulad itong kasama ko si DJ PJ. Hello po, Doktora. Good evening po sa inyo. meron pong toothpick doon na pwede siya sa braces. May meron ginagamit In between naman. po. Mhm. mayroon palang special na ginagamit Yes. for Okay. that. Even the toothbrush po. Meron pong water stick. Oh. Kasi wala. Inispray niya talaga yung mga interproximal ng ngipin para matanggal lahat yung pagkain doon sa ngipin. Hindi ba mahal yon? Doktora, hindi ba mahal yan? May kamahalan lang po. Anyway, DJ PJ, baka may gusto kong itanong kay Doktora Menchi, Dok. So far, wala pa. Wala pa. Mamaya, may... Aside from advanced care, Doktora, yung ating toothpaste na merong honeybee tsaka ng aloe vera, ano pa kaya ang makakatulong sa ating ngipin? Will a vitamin C help? Oo, maganda po sa sa ngipin natin talaga, sa bilagi, sa gums. Okay. So, meron akong nabasa, Doktora, na ang paggamit daw ng tobacco, ito ibig sabihin naninigarilyo. Mabuti ho ba yun? Ano po? Mabuti ho ba sa ngipin yung paninigarilyo? Hindi po. Ganon. Opo. Paano ho? Maraming naninigarilyo. Anong gagawin natin sa kanila? Bawasan na lang po nila yung paninigarilyo nila. Ganun po ba? Ano ho ba ang posibleng maging... Kasi nakaka-bad saka naiirita yung gilagid nila. Okay. Parang naiinitan, yung ng sigarilyo, yung init. Okay. So, pwedeng magbago ang kulay ng ngipin pagka naninigarilyo, di po ba? Brownish. Brownish. Patay tayo dyan. Hindi ba yung pagkain yun? Brownish? Hindi, joke lang. Doktora, meron pa akong nabalitaan na ito ay hindi rin maganda, posibleng mag-cause ng cancer. Sa inyo pong karanasan, gaano ho kaya karaming sigarilyo ang pwedeng magdulot ng oral cancer? Marami po. So marami na ho kayo naging kaso na nagkaroon ng cancer sa bibig, ika nga, sa paninigarilyo pa? Meron po. Bali, ang nakikita namin yung yung gilagid niya namumuti, yung parang nasunog. Nasusunog po. Naiinitan kasi siya, naiinita siya sa init, tapos nagkakaroon ng mga mga singaw-singaw. Okay. So, by the way po, punta naman tayo sa ibang possibilities, Doktora. Yung bang pagpapa-examine ng bibig, ng ngipin, sa isang regular na tao po, ilang beses ba dapat ginagawa yan? Dapat po once a year. Sa isang taon, 2 beses. 2 beses every 6 po? months po. Yung cleaning. Every 6 months po. Ano po yung gagawin natin dito? Halimbawa, every 6 months na pupunta po sa katulad po ninyong espesyalista sa ngipin, ano ho ang... magbibisita siya. Opo. Para ang gagawin sa kanya, lilinisan, Okay. tapos papastahan, Okay. tapos babalikin after 6 months. So most of the time, nagkakaroon talaga ng problema o butas yung ngipin. Opo. Kaya pala hindi pa pwedeng 5 taon hindi ka nagpapakonsulta sa Kaya dentista. 5 taon talaga. Ganun. Parang nangyayari sa akin yun. Yung Doc, may tanong ako kay Doktora, na like for example, nagkaroon ka ng damage sa ngipin, yung isang ngipin example, nagkaroon siya ng, pagpalagay natin, nag-decay. Tooth decay. Yeah, tooth decay. Pero, konti pa lang naman. Oo. So, kailan mo siya pwedeng sabihin na kailangan na siyang i-extract kasi may tendency bang mahawa yung mga katabing ngipin?
Ano po? Doktor. Maingay po kasi. Okay. Babae. Okay. Doktora, ganito po. Example, nagkaroon ng tooth decay yung isang, ng decay yung isang ngipin. Tapos, kailan mo siya pwedeng sabihin na kailangan na siyang i-extract kasi may tendency mahawa or mayroon bang ganun, nahahawa yung mga katabing ngipin? Hindi naman po agad na mahahawa. Bali, ang gagawin po doon, pag yung patient pumasok sa clinic, pag nakita mo yung ganung case ng ngipin niya, i-x-ray mo muna para makita mo kung nahawa na yung katabi o pwede kang i-save yung ngipin na affected. Okay. So, normally po, doktora, ano po yung karaniwan na nagiging kaso ng mga Pilipino with regards sa ngipin po? Common Yung problem mga po. Cases nila. Opo. Ano po, deep na yung sira ng ngipin nila, kaya pwede ko mo naman i-save yun. Yung malalim na yung mga sira, yung iba kasi po, kailangan bunutin, pero kung pwede naman pong i-save, isi-save at isi-save pa rin po. Paano kung butas na talaga? Pwede bang hayaan na lang na mawala siya? Ay, hindi po. Makikita po yan sa x-ray kung gaano kagaling na yung sira ng ngipin. Kagaya niya, kung halimbawa pwede pa naman i-root canal, bakit hindi natin i-root canal, di ba po? Okay. Ayun naman. Para ma-preserve yung ngipin. Oo nga naman. Sa ano po, sa inyong pag-aaral din po, no, sa inyong kaalaman, yun po bang ngipin na yan, may chance ho bang hindi masira sa loob hanggang sa ikaw ay mamatay? Mayroon na bang ganong tao? May ganong case ho ba? Pwede ho bang mangyari yun? Wala po Hindi kayo. po siguro kung iingatan, ba, yung mga na-root canal at iningatan mo, siguro pwede siyang hanggang makamatay na. Ganun po. Lifetime na. Lifetime. Pwede rin. Ano po? Oo. Nasa pasyente naman po kasi yan kung paano nila iingatan yung ngipin nila eh. Tama. Okay. Tsaka so far, no, Doc, yung ngipin yung isa sa mostly na parang napapabayaan in terms of health. In terms of health, yes. Less priority siya compare sa other health concerns. So, doktora, ang common talagang problem is tooth decay, ano po? Apo. Tooth decay, so tapos mga gingivitis. Ano pa po yung mga karaniwang problema na dapat pag-ingatan natin bilang karaniwang mamamayan? Ano po, yung sa atin, yung mga bad breath din po, pwede pong, kailangan po, yun nga po, diba tooth decay? Opo. Tapos, tututbrushin nila yung ngipin nila. Pero yung hindi natututbrush, tapos, yun nga po, bad breath, yung mga bad breath na napapabayaan din yung ngipin na hindi naaalagaan, nagkukos din po sila ng bad breath. So, ibig sabihin po, ito yung mga natitira sa pagitan ng ngipin, ano po? Opo. Okay. So, recommendation nyo, sabi nyo nga po kanina ay 2 beses magpapakita sa kanilang mga dentista. Ano po? So, sa pagpapakita po na ito, kasabay na ho ba yung paglilinis ng ngipin? Ano po? Kasabay na ho ba yung tinatawag na dental cleaning every 6 months? Opo. Opo, every 6 months talaga kailangan na magpalinis ng ngipin. Kung severe naman po yung dumi ng ngipin, may pasyente po kasing gano'n na madaling magdumi yung ngipin. 3 months, 6 months to 3 months. 3 months to 6 months po. Ganun. So, doktora, no, to wrap it up, no po, kasi sabi nyo nga kanina, kinakailan, balance yung diet. Ano ho pa ba ang mga pwedeng iwasan ng ating mga kababayan, mga kauno, na posibleng nagkukos or contributory doon sa tinatawag nating pagkasira ng ngipin? Mga mga candies, mga chocolates. Candies, Kapag kumain chocolates. po kayo ng mga chocolates, kailangan mag-toothbrush kayo. Huwag kayong tatamaring mag-toothbrush, lalo na sa gabi. Kasi dyan, ina-attack ng bacteria yung yung mga ngipin. So, nasabi niyo po nga candy, tsokolate. So, ibig sabihin po, are we talking about yung mga matatamis na pagkain? Opo, yung sobrang tamis, mga matatamis yun. Naku, holiday season pa naman. Sarap-sarap ng lahat ng fruit cocktail. At saka itong ating mga
Yung paborito mo, DJ PJ, yung kwan? Yung nasa llanera, ano yun? Anong linear? Yung mga ube, mga ganyan. At saka, di ba? So, ito ho ba, makakasama sa ngipin din? Kung halimbawa naman na, di ba, hindi nakapag-toothbrush, hindi rin nakapag-floss, meron pong, chewing gum na pwedeng naging, makatanggal din dun sa dumi. Pero, hindi naman lahat totally matatanggal. Kaya lang, minimal lang po yung matatanggal. Yung xylitol. Xylitol. Chewing gum po ito. Opo. Aba, meron pala man chewing gum, no? Hilig ka mag-chewing gum, di ba? Pwede lang DJ din, panlinis pala yun. Xylitol pala, panlinis din eh. So, doon na nga siguro mag-ship ako ng, ng chewing gum ngayon. Ano? Anyway, Doktora, any advice po sa ating mga tagapakinig with regards to their health? At ano po ba ang masasabi nyo? Dapat po ba merong partnership with the dentist? Ang lahat ng ating mga kababayan or mga anybody who has concern sa ating ngipin? Ang inyo pong advice, Doktora? Ayun po, yun lang po, mag-toothbrush kayo ng ngipin nyo 3 times a day. Pagkatapos po, mag-floss kayo, then gumamit kayo ng chewing gum na xylitol. At saka po yung doon sa mga namamaga na gilagid, maganda po yung advanced care na toothpaste. Oh, kita mo, DJ PJ, advanced care, Ginagamit ko na po yun sa mga ginagamit ka pa ng pasyente ko. Doktora. Okay. Okay, sige. Na-try ko na sa patient ko. Okay, Lalo na sa mga bleeding gums, okay. saka yung pamamaga. Yung Doktora, meron kaming ultimacy. Okay ba yung ultimacy namin? Oo, vitamin C naman siya. Sa gums din, maganda rin po siya. Okay. Saka sa ngipin. Okay. So, Doktora, maraming salamat sa inyong Doc, panahon, thank you very Doktora. much for your time. Anyway, maaari po kayong muling, magbigay ng, pananalita sa ating mga tagapakinig kung nasaan muli ang inyong practice, para mabisita din para namin mabisita kayo kayo dyan, of course. At sa Navy, narinig ko, nasa Navy. So, Doktora, yung number niyo po at ang inyong klinika. Muli po ninyong sabihin sa ating mga tagapakinig. Kung gusto niyo pong magpa-check ng ngipin, punta lang po kayo sa Navy, sa may Philippine Navy headquarters sa Philippine Navy, sa may Rojas Boulevard. O kaya po, dito na lang po sa may clinic ko sa may Block 2, Lot E, Greenfield Subdivision, Ampiguan, San Mateo, Rizal. Or tawagan niyo po ako kung magpapaschedule po kayo sa telephone na 941-8580 or 0922-8538-753. Yun lang po. Okay, maraming salamat, Doktora, sa iyong panahon. At muli po, narinig nyo ang ating Doktora for the day, our dentist. Po? Yes. So, alagaan ang ating ngipin kung ayaw nyong maubos ang ngipin nyo. Sabi nga ni Doktora, tamang uri ng pagkain. DJ PJ, no? At ika nga, wag daw yung matatamis. Mahilig ka pa naman sa matamis. Talaga diba? makapag-diet ka talaga ng mabuti pag i-consider mo yung ngipin pala. Oo, tsokolate. Kaya saka kailangan daw natin alagaan yung ngipin do kasi pag namatay daw tayo, 'di ba? Pag naagnas na yung katawan ng tao, ngipin na lang yung matitira. Paano na lang pag wala ka pang ngipin nung namatay ka, wala nang matira. Meron pa rin. Yung bungo. Pustiso. Pustiso. Diba? Anyway, no? DJ PJ, sabi nga, paalala din ng Doktora, huwag masyadong naninigarilyo. Ayun. Naku. Kaya sa mga naninigarilyo dyan na nakikinig at nanonood, no? Oo. Ngayon pa lang. Oral care, no? Ibig sabihin pala, pwede kang magkaroon ng cancer. Yes, yung mga common cause po ng cancer sa ngipin, no? At saka mga gingival problems. Kung minsan kasi napapabayaan, yun pala pag lumala yun, napakalaking problema. Napakalaking problema. Imagine mo kaya, DJ PJ, may cancer ka sa bibig, no? Oo. Hindi ka na makakain, syempre. Oo nga Tinanggal na lahat Actually, nakakita ako ng ganito. Paano na lang siya papakainin to? Normally, ang pagkain niya is diretso na may tubo na lang. May tubo na lang. Diretso sa kanya. Napakahirap nun. Napakahirap ng case. Alam mo yun, sa simpleng pag-alaga ng ngipin,
Di ba? At pag-iwas ng sigarilyo, napunta siya sa pinakamalalang sitwasyon Oo. ng kanyang buhay. Ano. Correct. Nakakalungkot naman. Malungkot. So anyway, dito sa ating kumpanya, no, sa Being Kauno, nabanggit na rin ng doktora na napakaganda po ng ating advanced care. Yes, oo. Diba, nabanggit niya kanina, ginamit niya sa kanyang mga pasyente, and yung nagdudugong ngipin Yung mga sensitive yung sensitive gums. yung mga gums, nawala. Yun, Nawala yung napaka-amazing. pagdudugo, hindi yung ngipin ang nawala. Nawala yung pagdudugo ng ngipin. So, ibig sabihin yung kanyang gingivitis, ika nga, pwedeng na-prevent, naiwasan, at na-cure pa siya. And sabi niya, mga 2 to 3 days lang daw. Ang galing. Mabilis. Sobrang galing nga dun daw kasi gamit ko ng ilang taon na rin. Oo, Alam mo yung dati kasi, konting tamis lang, madaling nasisira yung ngipin ko. Okay. Ganun ka prone siya sa decay. But when I started using advanced care, alam mo yung siguro start na gumamit ako ng advanced care, hindi na ako naka-experience ng toothache. Wow. Yeah. Promise yun. Sobrang galing talaga ng effect ng advanced care natin. Wow naman, grabe pala yung experience mo dyan. Anyway, Doc, yun nga di ba? Kung may mga masasaklap na sitwasyon ng ngipin dyan, ngayon kasi mas masaklap yung mga pinagdadaanan ng kababayan natin pala ngayon sa Samar. So, Naglandfall na ba? Some of my business partners in Samar are, keep communicating me. Tinatanong, kinukumusta ko kung ano yung sitwasyon. Alam, nagsisend sila ng mga pictures na ang lakas na ng hangin at saka iba na yung tapos lumilikas na sila sa mga safe na lugar kasi mahirap paggabi pag tawag nga diyan, landfall. And I believe magla-landfall siya between 10 to 12 in the evening mamaya. No? Kaya pero so, mag-ingat po tayo. sila. So ating mga kababayan dyan sa Samar, Leyte, and southern part ng Bicol. Yes. No? Mag-ingat po tayo. Ang panalangin po namin ay nasa inyo. We always pray for your safety at saka of course, pray din kayo dyan na alam mo yun, maging okay lahat after nito. Yes. Napakalaking challenge nito kasi imagine mo, papasok yung Disyembre. Nga. Where supposedly we're enjoying and having lots of, Tama. Tapos sila naman doon ngayon, ang kaba, hindi alam mo maiwasan. Kaya alam mo, hindi din natin maiwasan na may mga kaibigan tayo doon na mag-alala din para sa kanila. Tama. So, prayers sa ating mga kauno dyan, mga kababayan, of course. Yes. Diba? Tsaka time check pala, it's 7:32 in the evening and maya-maya lamang po is may i-interviewin tayo. Nagpapasalamat tayo dito kasi alam mo yun, short notice. Pero napagbigyan tayo para at least kahit papaano maging maganda yung magiging usapin natin ngayon. At saka sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa Radyo Uno, sa Health and Wealth for Everyone, kung may mga katanungan po kayo base po sa mga pinag-uusapan natin ngayong gabi, pwede po kayong tumawag sa mga telephone numbers na nakikita ninyo sa screen ninyo ngayon. Or we can have it, our landline is 399-0464 and our mobile number, Doc, is 0922-888-4357. We have also 0908-886-0604. So pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin, lalo na yung topic natin kanina about dental health. No? At mamaya naman, pag-uusapan naman natin yung about naman sa pagnenegosyo at pangkabuhayan. At saka sa mga gusto po, yung na-miss po yung mga episodes natin for the last 3 Saturdays. By the way, 1 month na pala tayo ngayon, Doc, sa programa natin na to. So you can also watch the recorded video natin or yung live webinars natin sa ating website na www.unoforradiouno.tk. So doon po kayo manood ng mga previous episodes natin para at least ma-review nyo at saka sobrang ganda ng mga topics natin. By the way, DJ PJ, Yes, ang ating topic for tonight about itong kabuhayan, no? Ang kabuhayan, pwede magtanong yung ating pwede po. Mga listeners at saka yung mga regarding doon sa tinatawag nating yung advantage and disadvantage of being a professional. Yes, diba? You can have some commentaries on that. Diba? Yes, opo. Kasi ngayon po, Doc, ang background po ng ating kakapanayamin ngayong gabi is dati siyang empleyado ng isang hotel, Shangri-La Hotel. Wow, Shangri-La. And he engaged in our business for quite some time already at saka napakalaki na rin ng grupo niya at ang daming nabago. Hindi lamang sa pera, hindi lamang sa mga material na bagay, pero alam mo yung nakita mo yung pagiging mature niya na transform talaga siya totally. So yun po ngayon ang isi-share natin niya sa atin. Matured, Yes, oo. Hindi matanda. Hindi matanda, hindi physically mature. Matured lang. Eto kasi alam mo naman
naman sa uno habang tumatagal, bumabata. Bumabata. Dahil sa mga produkto natin yan. Ayun, Kaya, wala talaga. kaya yun. Kaya, So anyway, 7:34 na po. Mag-break tayo sandali Mga in 1 or 2 minutes para sa ating preparation for the next segment. Okay. kaya don't go away, babalik pa po ang Health and wealth for everyone. Sa pagsikat ng araw, isa na namang magandang umaga. Magbihis at umayos na, magmadali ka na, tumataw na. Simple lang naman, sipag at tiyaga lang ang kailangan. Sa uno, kahit saan ikaw ang panalo. Sa uno, kahit kailan di magpapatalo. Sa uno, sagot lahat ng problema nyo. Kahit saan patutungo, numero uno. Sa umpisa'y talagang mahirap, tol, at talagang ganyan. Lakasan mo lang ang iyong tibay ng loob. Okay, magandang umaga pong muli at muli pa dito po kami. Nagbabalik po ang ating health and wealth for everyone. Yes, Doc. DJ PJ. napakalamig na gabi kasi ngayon sa labas malamig na din ang panahon. Oo nga. Eh, siyempre, alam mo yung simoy ng hangin, Disyembre na talaga. Pero buti nga hindi umuulan pa Kaya dito nga, sa atin, Doc, ano? Oo. Hindi pa masyadong naapektuhan itong ating kakaibang bagyo. Yes. Sa And labas, supposedly, Doc, 'di ba? Wala at sana ako ngayon kasi supposedly this will be our flight for Dubai via Dubai kasi I mean for Nigeria via Dubai. Oo But nga, then oo na-move kami this coming Tuesday. Oh, that's good. Kaya Alam niyo, magkakasama buti naman, tayo niya. magkakasama pa tayo, no? Kaya In nga, fact, kanina ko pa iniisip ko anong gagawin ko kung wala. Hindi naman. Don't you worry kasi pag nandun kami sa Nigeria na, they will get in touch through Viber maybe. Ayun. Anong ginagawa ng technology natin ngayon pag hindi natin nagamit yan? Okay. DJ PJ, pakilala ko naman ang ating guest for tonight. Yes, oo. Ito, alam mo bakit nakilala ko siya siguro after a few years na rin na nag-uuno ako. At saka nakita ko yung napaka seryoso niya sa ginagawang negosyo at saka alam na alam ng lahat. Alam ng lahat na marami na ring natulungan ito kasi Okay, unang-una, he started also from being an employee din tapos suddenly na-change yung mindset and nakapag-desisyon na gawing full-time si Uno, and right now, sobra na ring daming pagbabago na nangyari sa kanya. And of course, para maikwento niya lahat sa atin, at saka makapagbigay din ng motivation at saka inspirasyon sa lahat ng mga tagapanood natin ngayon, ng mga members or hindi pa man members ng Uno, at even yung mga nakikinig sa atin ngayon. Okay, ipapakilala ko na siya. Of Please course. help me welcome, Doc, si Mr. CJ Mabansay. Okay, palakpakan. Palakpak naman dyan! Welcome, CJ. Ba't kinakabahan? Mga artista lang naman tayo, di ba? Anyway, CJ, you have the privilege na magpakilala. Pakilala ka muna para makilala ka naman na always remember, nanonood at nakikinig ang libu-libong mamamayan ng Pilipinas at the same time mga OFW natin OFWs outside the natin. country. O, yun. Sige. Okay, good evening sa lahat. Magandang umaga. Siyempre, payaman na tayo, di ba? Lagi natin batihan sa opisina. Yes. Magandang umaga. Okay. Backgrounder lang. Ako si CJ Mabansay, Carlos Jaime. So, dati akong empleyado ng Shangri-La Hotel. Okay. Anong particular na... Buffetman po ako doon. Shangri-La, Makati? Sa Hit Coffee Shop dito sa EDSA. Shangri-La. Sa Hit Coffee Shop, yung masarap ang pagkain. Yes, may buffet doon. So, yung breakfast and lunch hawak doon. Okay. So, nung time na yun, medyo matagal. Mga umabot ng 2 taon mahigit. Okay. Pero that is your first job after you gumraduate ka ba? My fourth job. Gumraduate ako ng 1-year course, 1-year Basic course. Maritime.
basic maritime Basic tapos maritime. nasa restaurant ka after. Yes, so. Ang lapit lang Maritime, ano. ibig sabihin, more on pagiging seaman Oo, ito. dapat. Pinag-uusapan natin. So, Yun din po yung dahilan bakit ako nag-work sa 5-star hotel. Kasi kailangan ko talaga yung experience para makasampa ng barko eh. tama. So, nasa food and beverage service. food and beverage. So yung plano mo talaga sana, no? Ayun, Na pag makapag-experience ka na sa hotel, you Yes. can work sa mga ship, cruise, mga ganun. cruise ship. So, CJ, ano ang magandang experiences mo naman sa pagtatrabaho? Pagtatrabaho, magandang experience. Meron. Bigla ko natawa. Hindi na. Yung mga unang buwan, talagang mag-enjoy ka lalo na kung syempre ako galing ako sa hirap ng buhay. Hindi ko naman naranasan yung kumain sa mga mamahaling restaurant. Okay. Kasi very unusual nga kasi pagpapalaki sa akin. Hindi ako lumaki sa sa parents ko. Okay. Kaya nung nakaranas ako magtrabaho, meron akong sipag, meron akong alam mo 'yun, meron akong andun yung ugali kong may pagka-osing nga ako sa trabaho kaya gustong-gusto ko ng mga boss ko. Alam mo yun, laging ganun na siguro na-realize ko na lang someday, sabi ko, bakit ganito lagi? Sipag naman ako. Dahil hindi sapat yung sinasahod, pansariling gastusin, kulang. So hindi ko rin nakalain na kaya ko rin to. Itong business na to kasi di naman ako business minded in the first place. Kasi speaking about business na una na yung pinag-uusapan ba Yes, natin. oo. Paano ka na-invite and paano nabuksan yung isipan mo? Ayan. And you decided to do full time? Ako na-involve ako dito dahil sa Na-involve talaga parang ano lang eh. Oh, ito yung nag-invite sa akin dito nagulat nga lang din ako, sabi ko. Hindi ko akalain na Ibig sabihin, yung pag-invite sa'yo, gulatan lang. Ganun. Masalamat din ako sa nag-invite sa akin. Ayun. Siya talaga yung nagbukas ng isip ko dito. Kasi napaka Paano ka parang hindi na-invite? ka pa- Kakilala kayo? Hindi kami kakilala. Nagkakilala kami through chat, tapos minute ako. Okay. Sabi sa akin, trabaho. Trabaho. Ganyan, syempre, pag sinabi sa akin yung networking, baka di rin ako sumama. Oo, ano. Buti na lang din, na-invite ako sa ganung paraan. Okay. So, sa chat lang. Chat lang. Tapos nagkita kami, dinala na ako sa opisina. Ayun, hanggang sa nagsimula na rin ako intindihin kasi hirap ng buhay. Sabi ko, intindihin ko na lang to baka sakali. So nakita ko siya na part-time, Okay. dagdag. So you started it as part-time. Yes, Okay. part-time. Most of employees naman, di ba? Weeks lang. Sa Uno, when they enter Uno, they started it part-time. Then later on, nung unti-unti na talaga, like you siguro, ano yung Yes. naging deciding point mo na kailangan mo talaga siyang i-full-time? Yun, na parang dumating ako sa oras na sabi ko, Mas malaki kailangan ko yung na kita mo magdesisyon doon. kasi wala akong babalikan. Tsaka yun, isa rin sa malaking factor yung kumita ako eh. Nang mas malaki doon sa Kumita compare part-time. sa trabaho ko na wala nangyayari. Ayun. Pero, CJ, no? Nabanggit mo na through chat, doon lang ang invitation sa'yo. Yes. And sabi mo, ginawa mo siyang part-time. As a professional na nagtatrabaho, tingin mo, disadvantages ba yung pagiging professional o advantage yung pagiging professional para mapunta ka sa ganitong uri ng negosyo? Siguro advantage. Para sa akin, advantage to sa mga professional na hindi katulad ko nung tayo nasa Shangri-La Hotel ako, talagang ang trabaho ko magpulis ng plato, mag-set up ng buffets. Parang hindi ko makita yung sarili ko na papasok ako sa sales. Kasi ang tingin ko dito, benta-benta eh. Akala ko ganun, more on parang sales talk. Nung sinabi sa akin ng tao nag-invite sa akin na tutulungan kita, pinanghawakan ko na lang din. Tsaka mabait naman na tao yung nag-invite sa akin. Sabi niya sa akin, tutulungan niya ako, aaralin namin. So, pinanghawakan ko lang yun. Ginawa naman. Yes, talaga. Hanggang ngayon, nakakatawa nga. Kasi hindi talaga kami magkano-ano. Perfect stranger. Complete stranger, ha? Yes. Okay, that's good. Maraming ganyan Dok sa Uno, 'di ba, Sir CJ, na completely strangers sila from each other. But later on sila yung magka-tandem na nagawa, Yan. nagka-resulta. Correct. Okay. Kasi ang payo ng mga magulang, madalas ngayon hindi naman sa pero ang lagi natin naririnig, don't talk to strangers eh. Pero tama. minsan, yung opportunity magagaling pa doon sa strangers. Ayun. Siguro pag minor age ka, iwasan ang pag-talk Yan. sa stranger. Pero pag Ayun andun ka lang. na sa 18 and above, Siyempre, diba? siguro na, case to pwede na case siguro. din. Kaya walang magkipag-usap sa yung minor. Wala, hindi pwede sa minor. Kailangan yung
ano na, medyo Oo, nasa di ba? tamang pag-iisip Oo, tama. na. Tamang Alam mo yun, edad. Tamang pala. edad. At nakapag-desisyon na para sa sarili. Sarili niya, tama. So, Sir CJ, I have a very important question din na ano yung pinakamalaking challenge sa'yo when you started Uno? Kasi alam naman natin na sa ganitong business, hindi ganun kadali. Yes, hindi Karamihan ganun kadali. kasi sa Lalo mga, pag nagsisimula. sa mga, ang iniisip ng iba, na yung mga kumikita ng malaki, bumili ng sasakyan, nakabili ng mga properties, akala na ganun kadali. It's not that easy, tama? So kasi na-experience ko rin yun. On your part naman, ano yung pinakamalaking challenge sa'yo na nangyari habang nagsisimula ka at paano mo nalampasan lahat? Yun. Napakagandang tanong kasi nung habang nagkikinig ko yung tanong, flashback sa akin, sabi ko, yun yung mga panahon na hindi ako paniniwalaan ng mga taong gusto kong isama. Kasi syempre kapag gusto mong umasenso, lalo na meron kang pagkakataon na i-share sa iba. I-share mo to sa mga taong mas malalapit sa'yo, tama? Correct. Yung challenge pala dito, yung mga kilala ko na alam kong magtitiwala sa akin, alam ko susuporta, alam kong magli-lift up sa akin. Sila pa yung mga unang nag-discourage sa akin. So yun yung mga pagkakataon na talaga wala laging bitin, wala makain. Yun yung mga nilagpasan ko na sabi ko, parang ngayon hindi ko ma-imagine na pinagdaanan ko pala yun. So yung mga times na yun na supposedly, yung mga taong ini-expect mong sasama sa'yo para kahit Yes. makatulong mabuo yung dream team mo, di ba? Correct. So yun pa yung naging negative. So Pero parang- yun yung nakatulong sa akin para mas maging matibay ako, para magtuloy ako. Sabi ko, kailangan patunayan na tama ako, mali sila. How you convert that kind of challenge or motivation to a positive thing para magtuloy-tuloy ka? Kasi karamihan na dahilan ng mga nagki-quit sa ganitong business is dahil din dun eh. So there are two things, di ba, na pwede mong gawin Correct, pag correct. na-encounter mo. Either magki-quit ka or magtutuloy ka. In your case, nagtuloy ka, di ba? Yes. So ano yung ginawa mo? Ba't ka nagtuloy? At alam mo yun? Nakita ko yung tuloy na buhay na sabi ko, wala rin naman eh. Parang naisip ko, ano bang opportunity na para sa akin? Sabi ko, galing ako sa wala. Hindi ako negosyante. Sabi ko, total, mahirap din naman to. Mahirap naman yumaman. Sabi ko, kung ito na yung chance ko para yumaman, sabi ko, bakit hindi? Sige, subukan ko. Tuloy-tuloy lang ako. Kaya nga sabi ko, sa tulong nung nag-invite sa akin, sa mga trainings, sa mga napulot kong aral dito, mas nag-matured ako. Okay. Mas Marami naiintindihan kasing ko. taga-panood at taga-pakinig sa atin si CJ, no? May nagtatanong single ka pa raw ba? Ayan. Lagi ang sinasabi single. Yan ang pinaka-hard doon na question. Ay, yung pinaka-batid. Ibang klaseng Palagi question niya yun. daw sinasabing single pero hindi naman pala totoo. Ay, gano'n? Ganun ba yan? Anyway, but kidding aside, yun. Then, after that, nung nalagpasan mo yun, ano na yung mga mga magagandang nangyari sa'yo? Na alam mo yung, gusto nating iparinig at ipakita sa mga nanonood, nakikinig sa atin na, yung kasabihan nga, there's always a rainbow after the rain. Ayun. Diba? So after nung challenge at nagdesisyon kang ipagpatuloy, ano naman yung naging kapalit nun ng mga rewards? Ayun. Rewards Para ang ma-motivate pinag-uusapan. yung mga nagsisimula kagaya natin. At saka yung mga nanonood ng mga bata dyan. Oo. Sige. Yan, rewards, marami. Lalo na, hindi, pera given eh. Yung sasakyan given. Yung mga pangarap mo sa buhay, talagang alam mong makukuha mo eh. Okay. Unti-unti. So, nung unti-unti na nangyayari sa akin lahat, naisip ko, buti na lang nagtuloy ako. Buti na lang hindi ako nagpa-apekto sa mga challenges sa buhay ko. Eh sabi nga, magtuloy-tuloy ka lang. Ayun lang lagi ko naririnig sa upline ko. Magtuloy-tuloy ka lang. Okay, muli tatanungin lang kita kasi ganito parati tanong ko sa mga guest natin. Ilang taon ka na ba sa Uno? Sa Uno, magpo 5 years na. Magpa 5 years. And yung this Feb. 5 years na yan, di ba sabi mo, yung narinig ko sa'yo kanina, given. Ano yung given na yun? Ibig sabihin, pag sinabi mong sasakyan, talagang magkakasasakyan ka, gano'n? Yes. Pag sinabi mong bahay, talagang magkakabahay ka. Maaari mo bang sabihin sa amin yung naging programa mo kung paano nangyaring nagkabahay ka at nagkasasakyan ka? Nung unti-unti, yung mga short-term dreams, mga awards, yan. Hanggang sa after 2 years, kinita ko na yung unang milyon ko sa Uno. Wow, Ah, galing. milyonaryo. Yan. Part of the Millionaires Club. Part ng Millionaires Sir Club. CJ. Tapos nakabili rin ako sa sasakyan. Ngayon, kadidispose ko lang. Bala ko ngayon, bumili ulit ng sasakyan. Oh, di ba? Ganun. Alam mo, sa Pambuelo una, ulit. parang nagpapalit ka lang ng damit. Ano? Oo. Ayoko na nito. Palitan na natin. Okay. Diba? Ano ang plan mo ngayon, CJ? Anong klaseng sasakyan naman?
Gusto ko yung bagay na sa akin. Yung dati pala, hindi pa pala bagay yun. Ano bang bagay sa'yo ngayon? Bagay sa'yo? Ano yung mga bagay? Gusto ko ng malaki. Mas malaki. Mas malaking sasakyan. Bus. Tapos kasabay ng SUV. SUV. Okay. Para pampamilya, panghataw. Pamilya, panghataw. Then, since this Uno is really a helping business, nabalitaan namin na may mga tao ka na rin, mga leaders mo na nagkaroon. Marami. Ano yung mga naging ano mo doon? Alam mo yung masabi mong yung resulta nila na dahil sa tulong mo na rin na ma-motivate sila. Yes, fulfillment yun para sa amin, mga leaders. Lalo na syempre, isa ako sa, baga parang ako ang trophy ng upline ko. Yes. So parang ang mga leaders namin, or mga leaders ko, sila rin ng trophy namin. Parang pay it forward, ano na, kung ano yung support na binigay Yes, sa masaya ng kami. upline mo, yun din ngayon yung binubuhos mo na support sa mga leaders Iba. na nagko-commit sa iyo. Yes, iba yung feeling. Lalo pag nakikita mo sila, nagbibilihan ng mga sasakyan, kumikita ng malaki. Ayun. Kahit na hindi sa iyo, yung makita mo lang na yung Nang ngiti, dahil sa iyo, ano? tapos magsasabing thank you, iba eh. Yung word na thank you kasi after they get the result is hindi mababayaran ng kahit ilang bilyon. Tama. Hindi pa kayo bayaran ng milyon. Pero kung babayaran ako, magtatanggapin ko. Sige po Sir CJ, ganito. May mga nagsisimula din sa Uno ngayon. Maybe your members or hindi mo grupo, lahat ng mga kauno nakakasimula pa lang. At saka yung hirap na napagdaanan mo nung nagsimula ka na, nadadaanan din nila. Ano yung mga magagandang motivation or mga words of wisdom na pwede mo ma-share Pwede sa mo kanila share, yes. para maging maganda naman yung Pasko nila or maybe kung hindi man sa next na Pasko, magiging okay na lahat. Para sa mga nagsisimula, yung payo, advice ko lang eh, kailangan lang magtuloy. Kasi pagdadaan mo yan eh. Wala namang madali. Mahirap nga magtrabaho eh. Ito pang pagpapayaman, negosyo. So sabi ko, ang lagi ko lang sinasabi, tuloy-tuloy lang. Mararanasan mo yan, mararanasan mo, dapat. Sige lang, palag lang. Kasi pinagdaanan ko rin yun, eh kung ako nga, kaya ko. Bakit? Anong dahilan para hindi nila kaya? So yung nahihirapan Kasi sa yung unang business na taon to. talaga mahirap eh. Aminin ko, kailangan mo talagang tutukan eh. 1 year. Pero pag na-build mo na yan, madali na lang. So, ibig sabihin, CJ, ang talagang pinakamahirap na bahagi ng pagnenegosyo ito, yung unang taon. Yes, yung unang taon. Kahit saan naman, Dok, yung pagsisimula talaga yung Sisimula. pinaka-challenge. Kasi hindi ka sanay eh. Lalo na pag totoo. nasanay ka na, alam mo yun, 8 to 5 trabaho. Correct. Eh dito, parang sabi nga sa akin lagi nung upline ko, dating sisimula ako, part-time lang. Yes. So, pinart-time ko nga lang talaga nung simula. Oo. Pero dumating yung desisyon na ano eh, sabi ko, kailangan mas worth it yung ibalik sa akin kasi mas masipag. Kailangan mas malaki resulta. Ayun. Sige. So, can you grab this opportunity para mabati yung grupo mo at the same time yung mga gusto mo rin iparating specifically to your group right now if you have a program or something, program to promote or something to tell them, then it's your chance. Para mabati sila. Mabati mo sila. Lahat ng nakikinig all over the country kung may mga grupo ka Saka from mga different, grupo mo. or different places. Yun. First time kong babati. Oo. Pinabati ko ang grupo ko sa TAF, Believers. Anong pangalan nga ng Yan. grupo? Team Believers. Team Believers. Ang team ng starters. Ayan, nasa Recto naman. Yung ibang grupo nasa Novaliches, mga nasa main office. Ang dami na, ano? Yan. Tapos yung mga nasa Pampanga, mga nagpapahinga. Yan. Hataw tayo. Ayun, Dito lang ako. Yan, yung mga nagpapahinga. Oo. Magka-Christmas. Oo. Next year, mas masarap Christmas natin. Huwag mo na magpahinga ngayon. Wag muna. Pag nagka-resulta na sa kana, ano? Yan, nandiyan lang ang pagpapahinga. Saka of course, your mother group. Yung, syempre, Uno Stars. Yun. Salamat ako. Baka magalit Kung na wala tayo. yung grupong yan, syempre, wala ako. Pinangungunahan ni Upline Akron, Batak. Kaya maraming andito salamat, naman sa- syempre, sa misis niya rin na walang sawang nagpapaalala, yan, na nangungonsumi sa amin. Pinabati ko rin si April yan, nandyan din. Syempre, mama ko, nag-iisang motivation ko, mama, sabi ko, 2015, 2016, ibigay ko lahat ng gusto mo. Yun. Ayun, no? Ibang klase. Alam mo, napakagandang Christmas gift yun. Oo. Para isang magulang. Tsaka pag pinag-uusapan yung nanay, no? Iba yung hatak, Dok, eh. Alam mo yun? Diba?
Iba yung deepest why na Yes, totoo sinasabi. yun. No? Iba talaga pag nanay. Ano na ibigay mo? Candy? Hindi, joke lang. Lahat ng Tuwan-tuwa siya pag nagkukwentuhan kami tungkol sa mga pangarap. Lalo na kapag sinasabi ko na yung batong bahay. Ilan ba kayo magkakapatid? 8 kami, bunso ako eh. Ang konti. Ngayon nasa akin yung mama ko. Okay. Tuwan-tuwa siya kasi ang mama ko is 67 years old na. Okay. Kaya tuwing pinag-uusapan namin yun, alam mo may pagka-corny na Oo. parang di kami makapag-usap na magkaharap. Kasi alam namin yung alam namin yung nangyari. Ikaw pala yung baby niya, bunso. Oo. Ayun. Baby pero siyang magbibigay Pero alam ng mo, kakaiba. Dok, bibihira yung mga bunso na napaka-responsable, lalo na madami sila. Kasi usually, pag sinabi mong bunso sa pamilya, yung siya yung aasa sa lahat. Correct, diba? correct. Pero right now, nakikita mo yung, yung Iba. sobrang financially independent siya. Oo. At siya pa ngayon ang nagbibigay ng pangarap ng Oo. nanay niya. no? Mga ate ko pala, binabati ko, kuya ko. Pasabi hindi ko binali si CJ ah. By the way, yung bang mga kapatid mo, bahagi na rin ng una? Siyempre naman. Ayun. ayun. Unti-unti. Unti-unti. Okay. Mas maganda kasi Ngayon, pag sama-sama. oo, mas maganda talaga sama-sama. Sila talaga yung mga gusto ko talagang kasama dito. Ayun. Ibig sabihin, sila yung mga unang hindi naniwala sa'yo. Yan, sila yung mga unang nag-discourage sa akin. Ayun pa siya. Yan. Ganun ka agad. Walang, yan. So, napagdaanan ng lahat pala yun. Kung ibig sabihin, naniniwala na sa'yo. Kasama talaga yun, kasama talaga. Tama eh. So, Ganon naman talaga, Dok, sa tinatawag na pagnenegosyo, kailangan masanay lang talaga yung sarili mo. Lalo na sa mga tagapakinig natin at tagapanood. Kasi I read this book, yung binabasa nga nating libro. Oh, yes, Yeah. So, because doing something is just like a mind conditioning. So, like for example, I came from an I'm an employee, same Before, with CJ. yes, Na sanay kasi kami doon sa ganong klaseng kita, sa ganong klaseng way of living. So that is why, nung na-introduce kami sa ganitong business, medyo ang laki ng dapat i-adjust. So alam mo yun, doon dapat maging, kasi success is a habit. At saka, totoo yun. tandaan niyo yan, success is a habit. Ayan. Na dapat araw-araw mo siyang ginagawa. Kaya maraming tao hindi nagsasucceed sa ganitong business kasi sa umpisa lang magaling. But Tama later on, wala na. Parang ako yun Di ba? Ayun. Kasi and always remember this, that also failure is a habit. Kasi pag nasanay ka sa failure, pag nasanay ka sa palaging wala, yun ang palagi mong hahanap-hanapin. Pero pag nasanay ka sa palaging success, pag nasanay ka sa palaging meron, yun din ang palagi mong hanap-hanapin. Totoo Tama yun. So when nung time na nag-i-empleyado pa lang, ako doon kami sanay, kagaya ni CJ, kaya nakarelate ako sa share niya. Then later on, ang laki ng challenge nung yung transition period. By the way, para sa kaalaman po ng lahat, ito pong si DJ PJ, isa pong professor. Yeah, I'm a teacher by profession. So 1 year akong nagturo. Then I work also in a corporate company for almost 4 years. Kaya nakaka-relate kami ng mga empleyado. Pero sa case mo, Yes, no. Aside sa guest natin na CJ, advantageous ba yung pagiging professional mo? Alam mo ngayon, sa sobrang dami ko nang nababasang book, sometimes nasasabi ko na nga lang, sana wala na lang ako maraming alam. Yeah. Kasi the more na marami kang alam, the more na hindi ka papasukan ng bagong information. Kasi like for example, ang napakatinding challenge, tama ba na, Tama. pag professional ka, kasi pag nakita mo yung isang bagay, nakakaiba ka gaya ng pag-network or networking business, parang, alam mo yung hindi mo maatim na gawin siya kasi ang tingin mo, ang first impression kasi ng mga tao sa networking, gawain ang mga walang magawa sa buhay. Yan. So pag ikaw, bilib na bilib ka sa sarili mo bilang isang professional, napakahirap tanggalin sa sarili mo yung pride. Ayun. Kaya tingnan mo, Doc, ngayon nga sabi ko, I therefore conclude na lahat ng mga successful or top executive sa negosyo natin, alam mo yung background, hindi naman professional Dating ganito, dating tambay, dating messenger, dating ganyan. So alam mo yun, siguro mas maganda kasi ang birit nila sa negosyo tuloy-tuloy Kasi walang alam mo yung walang reservation. Unlike sa mga professionals like us, na ang dami mong iniisip, baka pag gawin ko to, madami kang reservation Tama. Baka hindi edi may second choice ako. May Nangyari ba fallback. sa iyo yan na CJ? Yung Yes, sir. sinasabi niya. Opo, nangyari yun. Sa experience ko, mahirap talaga hawakan yung mga professionals. Kasi di sila nakikinig sa akin. Bakit? Ano bang background ko? Tagapunas lang ako ng plato Ayun. So, yun nga, Doc, medyo malaking challenge yan. Pero sabi ko nga, kailangan lang masanay lahat
Kagaya sa akin, sinanay ko lang din sarili ko na araw-araw, eto na yung way of living ko. Hanggang sa, alam mo yun, na-embrace mo na rin yung lifestyle ng pagiging network marketer. Yung tipong uwi ka ng madaling araw. Dati, alam mo yun, sabi ko, parang inuuto tayo nito dito. Ayun yung mahirap, yung grabe pride. tayo, ano? Pag professional ka, meron kang dalang pride. Ayun. Papasok ka sa network. Hindi ko naman sinasabi, Doc, na disadvantage yung pagiging professional. Mas maganda nga yun kasi mas marami tayong alam. But, there is what we call kung paano mo gagamitin yung mga kaalaman mo para ma-embrace mo yung kultura Yes. ng negosyo. Oo. Kasi parang yung pinag-uusapan natin, thinking out of the box. Yes, Parang totoo yun. Yan. How would you think outside the common na ginagawa ng karamihan? Yes. Yun talaga eh. Napakagaling na Oo. experience yan. Siguro mag-start na ako mag-isip Yes. outside of the Outside the box. Di ba, CJ? no? Yes, naman, 'di ba? It's not too late for everyone to decide. Kaya nga iniimbitahan namin lahat ng mga tagapakinig natin na hindi pa kasapin ng negosyo natin sa uno. Yes, oo. Na to join with us, discover how this business help a lot of people, na lalo na yung mga galing sa yung ordinaryong tao kagaya nito ni CJ, and right now isa na rin sa mga kumikita sa uno at saka napakalaki na ng grupo niya at marami na rin mga leaders under his network na natulungan niyang kumita at magka-resulta. Napakaganda sa feeling doon. Kailan ba birthday mo, CJ? May 5. May So, 5. sa tingin ko sa May maglalabas ng SUV. Yes. At saka speaking of birthday, happy birthday pala sa lahat ng nagse-celebrate. Wala ba tayong music ng birthday dyan? Sir Ayun, Joey, ayun. Diba? Happy birthday sa mga nagse-celebrate ng birthday. Yes. Okay. Oo, sa mga gustong magpabati, Mag-birthday. every Saturday, pwede nyo kaming bigyan ng listahan ng mga gusto nyong batiin na nagbi-birthday dyan Oh. para mabati po namin. Tama. Ano? Para at least, ayan, happy birthday. Happy Okay. birthday. Ayan. Happy birthday. birthday kay Akron. Birthday mo ba ngayon, upline ako? Papakain yan, papakain. Ikaw magpapakain. Ayan. Ayan. Happy birthday. Oh, yun. Ayun, oh. Oh, pagkain, 'di ba? Upline Akron, ikaw palagi naghahanap ng pagkain. Ayan. Yun. Ayan, oh. Happy birthday. birthday. And of course, Kuya Joey, do you have music for Christmas? Ayan. Yeah, because 19 days before Christmas na. 19 Ayan, lapit na. Yun, Merry Christmas, Sir CJ. DJ Merry Doc, Merry Christmas. Christmas. Yung DJ PJ, regalo ko, huwag upline. niyong kalimutan. Oo nga, kasi mawawala pala Kaya si nga, DJ yes, PJ. because I will be celebrating my Christmas in Nigeria as well as the New Year. Ayun. So, doon ako dyan mag- sa Nigeria. Oo, I will experience a different Christmas this time as well as yung pagpasok ng 2015. Hindi Napakasaya naman ng Christmas music mo, Sir Joey. Yeah. Ayun, oh. Di Dito ba? mo naman yan. Oo, oh. Merry Christmas sa lahat, ano? Mamimiss mo yan, DJ PJ. Yes, I will miss the Christmas in the Philippines. But I'm also excited to experience the Christmas outside the country. Paano sila nagse-celebrate doon? Doon, madilim ang tama. buhay. Madilim ang buhay doon. Hindi madilim ang Madilim yung paligid mo. Hindi naman. Ay, di ba? May ilaw naman. Ay, ilaw ba? Okay. Ayun. Anyway, Thank you very much, Sir CJ, for your time. Thank you po. Maraming saka, salamat. batiin mo muna yung lahat ng iyong mga Merry Christmas Gusto sa ka pa lahat. bang batiin or ano? Buong Uno Stars. Merry Christmas. Ayun. Malapit na Christmas party natin. Kailan ba Christmas party nyo? Sa December 12. Ay, tama, Doc. Ano pala, mag-plug tayo din ng mga activity Yes, natin. activities natin. Our Christmas party will be on... Wala pa. Anyway, by next week, no? Yung mga taga-Uno Premier pala, hindi natin nabati, Yes, no? binabati namin. Binabati namin mga taga-Uno Premier right now, ongoing yung Premier. SM Aura, no? Yes. And of course, nabati ko rin yung lahat ng walang kulay ito. Yeah, our... Lahat ng kulay ng mga kauno, Yes. binabati natin. And of course, Merry Christmas sa lahat. i-like nyo yung ating yung ating Ono Medical website. Yes. Oo. And of course, binabati ko rin. By the way, hindi ko nabati last week, no? Si Von. Belated happy birthday, no? Our Christmas, pre-Christmas celebration, yung all hits negosierto natin will be on December 15, Monday po yun. Okay. 6 p.m. sa Uno Ayun. Main natin. So we'll be having our guest na mga, alam mo, rockista, Marami rin Rakalit, magbe-birthday dyan. Green Department, Tanya Markova and Siakol. So yun yung Tanya mga Markova. guest na. Siakol. Ano ba yan? Shakol. Siakol pala. Alam mo naman, Gagaling iba yung ng mga ano ko banda. Iba yung... Yeah. Apply na Akron kasi tingin ka ng tingin sa akin kaya sa tuloy yung ano. We have also hot dancers and the heartbeat. So marami po tayong mga sorpresa this coming December 15. That would be the pre-celebration of our Christmas here in Uno Main. Then we'll be having also celebration ng lahat ng mga Uno executives. By the way, sa 13 din yata yung Yes. yung
Christmas party ng lahat ng employees ng Uno naman. Mga staff and employees staff of and Uno. yes, and employees. So merong Christmas party Christmas din. party rin, yes. And by the way, maybe on Monday we will be posting also the series of business preview in Nigeria because this month December or maybe early next year, but not later than this year, magpi-pre-launch po tayo ng business center natin sa Nigeria. We'll be having series of business preview every weekend, Saturday and Sunday. Kailan from ba different yung estates. launching natin doon? Wala pa tayong fixed date doon kasi we are now starting to construct the office in Lagos and in Abuja. Dalawa? Yes, dalawang opisina kaagad natin doon sa Nigeria. Then we will be, alam mo yun, iikot kami sa mga major state ng Nigeria yes. to conduct the business preview. Sobrang excited Grabe, ito hataw. at na-excite na nga ako anong pwedeng mangyari kasi can you imagine mga Nigeria magsabi, yes, upline. Yes, tama. Ayun. Tatangkad pa naman ng mga yan. Yes, tatangkad pa naman nila. Ano na lang kaya, okay lang, maputi naman ako eh. Yes, Pag ikaw- nasa picture pa siya, spot the difference, ako talaga unang makita. Tama. Matangkad sila eh, ako hindi. O yun po, at saka Doc. Of course, binabati ko nga yung lahat ng mga kauno nga, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Sa Yes. Dubai, of course, sa Saudi, grupo mo sa Yes. Singapore, South Korea, Hong Kong, South Macau. Korea, yes. At yung mga binibuild sa Papua New Guinea. Mayroon na rin tayo sa Yes. Pakistan. Of Yes. course. Oo. Sa London, UK. Yes. At saka marami na. Kumakalat na po ngayon yung Uno sa buong mundo. Ay huwag ka nang magpapahuli. Tama. Kailangan mong idiscover. At kaya kung may mga katanungan po kayo, pwede nyong tawagan yung numbers na nasa inyong screen ngayon. Screen sa ngayon, yes. Ayun, para kung may mga gusto kayong itanong, paano sumali sa negosyo na to, kagaya sa mga, para kung gusto niyo rin mangyari, kagaya yung nangyari kay Sir CJ, sa success story niya, at sa lahat ng mga na-interview, at i-interviewin pa natin, and we'll be having a lot of guests sa mga next Sa mga episodes susunod po na natin. episodes Ayun, yes. Doc. By the way, mawawala yung partner ko. So, huwag Hindi kayong naman mawawala. Huwag kayong magsawang manood. Ang matitira si DJ Doc lang. Hindi. Marami naman tayong magiging special guest, Doc, Yes, na alam mo yun. Tsaka ang ano pa pala natin, we have our Christmas party din sa Zamboanga will be on December 12. Cagayan de Oro, December 13. Iligan, December 12. Jensan, December 14. We have also in Uno Main. Kanina kasi yung December 14 ba yung binanggit ko kanina yung negosyerto 15. Pre-Christmas celebration. celebration. But our main Christmas celebration will be on December 20. 20. Yun, sa Cebu will Uno be Main. Sa Cebu will be 20. December 21. And Uno Davao will be December 23. 23. Oh, At saka, yan. of course, pinapasalamatan po namin ang DOD. DOD, of Si course. Sir William, si Sir Oliver, and si Sir Christmas, Herbie. applied. Yes, Merry Nasa Christmas. Dubai sila ngayon, ha? Oo, nasa Dubai because we are having a big celebration also in Dubai right now. Binabati ko din Sir Oliver, ha? Sir, pagaling po kayo. Christmas early. Yan. At saka po sa mga nanlalamig pa hanggang ngayon sa Uno, kailangan nyo nang mag-init para maganda ang pasok ng bagong taon. Bagong taon. At yung mga kababayan natin na nandyan sa lugar na tatamaan ni Ruby. Yes, oo. Mag-ingat po tayo. And we are also praying for your safety at saka at the same time, pray harder at saka have faith lang na malalampasan natin lahat yan. Lahat po ng mga kauno. Magandang araw sa inyo. Yes. Ayun. And of course, dahil wala pa yung kasunod natin, ano? Oo, wala pa. Wala pa. Okay, so tuloy pa tayo. Tuloy-tuloy pa ba tayo? Ano pa bang mga dapat nating pag-usapan, Dok? Pag-usapan pa natin. Sige. Sa Dubai. Di ba Dubai? apply na ka ng Dubai? Yeah, we'll be staying in Dubai one whole day. We'll be flying to Dubai this Tuesday ng hapon. Then we'll be arriving Dubai ng hapon din sa kanila doon maybe. Or no, it's maybe gabi. Then Wednesday whole day nasa Dubai kami. We will be visiting our office in Dubai. Then Thursday in the morning we'll be flying to Lagos na Nigeria. Okay. Yun, doon raratsada na kami doon. Next Saturday pala sa Uno Premiere, Yes, no? nandun si Upline Willard. Okay, oo, tama. Discussion no? ni Upline Willard saka si They'll si be having a Upline. special training. Special training Sa sa lahat ng Willard mga saka si may part ng partner niya si si Upline
Upline Jericho, Jericho. Mendoza. Ang ating po, abangan po ninyo Yung pangalan this nun coming is Saturday yeah. sa premiere, yung ating network marketing, A Social Privilege. It will be handled back-to-back ni Upline Jericho Mendoza and of course, yung ating power mentor si Mr. Willard Amarile. Yeah. So, It will be mangyayari in po SM yan. Aura. Grabe, SM grabe. Aura po. No? So, wag niyo pong kalilimutan And this yan. for free. Yes, free. Yeah. Free. So, free pa ngayon kasi introductory ng special training na to. But later on, magkakaroon tayo ng bike. Kaya habang free pa siya, grab it now. Okay? Grab it now, yes. So, Doc, and di ba, may ano ka rin sa Aura every Saturday ba yun? Yeah. Can you invite them also? This coming Saturday, wala. Kasi nga, because of that. yung activity ni na Willard, no? Pero yung mga susunod na linggo, baka nandun, Saturday pala, baka nandun Yes. tayo para sa product presentation naman po, no? Para SM Aura din po. in-depth na training for the products na papasok sa ating Uno Premiere, no? Ayun. Pwede ba natin silang bigyan, Doc, ano yung mga product lines or lineup of products sa Uno lineup Premiere? ng products natin for Uno Premiere, no? Para sa mga tagapakinig at tagapanood natin. Of course, ang number one product will be NutriFab. Ito po ay isang uri ng plum na nakakapagtanggal ng belly fats. Yun yung sobrang Yun. malupit na pampapayat. Pampapayat, ano po? At without exercise to, ano? At saka yung isa pa, yung ating Walang Pro Cardio. exercise. Pro Cardio, ito naman yung magbibigay ng tulong sa atin upang manatiling healthy yung ating puso. Oh. No? And the other product will be yung product na tinatawag nating 8 berries plus. Bakit plus? Okay. Merong plus 2 eh. May watermelon saka green tea. So, bali ganun. 10 yung laman niya. And this product is a good immune booster, immune system booster, anti-aging as well. Okay. No, napakagandang product. And of course, pang-apat na produkto niyan will be yung pampaganda, Legion. Wow, yung Legion Legion. Yung ba yung nakita namin na pag binuksan mo yung umiilaw-ilaw pa. Kasi merong 24 carats daw eh. Yeah, can you imagine at 24 karat gold ang magpapaganda ng skin? Papaganda ng skin mo. Kaya pala may lumiliwanag. Yes, Baka mamaya pag gumamit ka nun, bigla ka ng hablutin at isan mo. Nasaan ka? Oo, tama. Gulat ka nasa pawn shop ka na yun. Kaya nga eh. So yun. And we'll be having events also in Abu Dhabi. Grand opening will be on December 11. Ayan, together with 11. our BOD, Board of Directors, as well as sila Upline Boots and Upline Ipe will be there. So that would be on Abu Dhabi Plaza, room 401, opposite Al Maria Mall, Naida Street, Abu Dhabi. So yun po. So ang dami nating mga pasabong activity, before end of this year para napakaganda ng pasok ng Next ating year. Oo. Ayan. By the way, next year ang possibility ng ating yung ating launching ng premiere will be probably 3rd or 4th week of January. Yeah, maglo-launch. And Doc, can you give an idea sa mga listeners and sa mga viewers natin, ano ba si Uno Premiere, how it differs to Uno na sinimulan natin for 8 years? You have, Actually, napakaganda nitong Uno Premiere. This is a different segment ng market, no? They really intend this program for the top class, no? Okay. Ito yung mga top A and B market plus C plus market. No? Okay. And of course, nakikita ko dito talagang ito yung kakatapult sa Uno into a different level of success. Ika nga. Okay. Kasi for 8 years, we've been very successful. However, ito magiging being global, no? Ito sa tingin ko magiging dahilan para itong mga other network marketing companies coming from other countries magulat sa kakaibang sigla nitong kumpanya na to. Talaga. Yun pala ang Uno Premiere. Kasi maraming nagtatanong, yung iba daw, naku-confuse sila, ano ba si Uno Premiere? Wala naman. Actually, itong Uno Premiere is always part of Uno, the original company. The mother company. The mother company. Yun. At least nabigyan natin sila ng idea. Yun. Anyway, sige. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aming programang Health and Wealth for Everyone. And of course, DDPJ, Ano nga yung tagline na? ang ating tagline, okay? Pag ang pinag-uusapan po ay ating kalusugan at ang, Pangkabuhayan. okay? Ano Ulit. Kalusugan mo, Kayamanan mo, sagot namin. Thank you very much and happy weekend po sa lahat. Happy New Year! Happy New Year na rin. Advance agad, no?